Basta kay Saro dyan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ng Article 1160. Dito sa article na to, dinidiscuss ang isa pang source ng obligation. Ito ang quasi-contract. Ano nga bang ibig sabihin ng quasi-contract? At ano ang iba't ibang klase ng quasi-contract? Ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan. So, basahin muna natin ulit ang Article 1160. So, sabi dito, Article 1160, obligations derived from quasi-contracts shall be subject to the provisions of Chapter 1, Title 17 of this book. Originally, base dun sa lumang civil code, nung panahon pa ng mga Kastila, no, under the Spanish Civil Code, meron lang talaga tayong dalawang klase ng quasi-contract. So mamaya define natin yung quasi-contract. Sabi doon sa civil code na luma, ang quasi-contract ay nahati sa dalawang kinds, no? Yung negotiorum gestio, negotiorum gestio, and solutio in debiti. O, discuss natin yan separately. Solutio in debiti. Yan. Pero, sabi ng Code Commission, considering yung sinabi ni Manresa, isang Spanish jurist, ang quasi-contract daw ay pwedeng indefinite. Hindi lang daw siya nahati sa dalawang klase, marami pa daw yan. So again, according to Manresa, a Spanish jurist, quasi-contract can be indefinite. So the number of quasi-contracts may be indefinite. Okay? Yan. Kaya nagdagdag ngayon ng isa pang klase ng quasi-contract which is under ng other. So nagdagdag ng isa pang section. So dinagdagan ng isa pang section under section 3 other quasi-contracts. Yan, dahil doon. Other quasi-contracts. For as long as mamimit yung definition ng quasi-contract. Okay? And then also, sabi rin naman ng Article 2142 ng Civil Code kung saan dinefine din naman ang quasi-contract. Okay? Sabi doon, yung provision ng quasi-contract, hindi niya ini-exclude yung iba pang quasi-contracts which may come within the purview of the preceding article. Okay? Kaya naman, sa indubitably, ang civil code, hindi niya hindi kino-confine ng civil code ang quasi-contract which is enumerated from Article 2144 to 2175. Pero open siya sa possibility na kahit hindi siya enumerated doon, for as long as nagkaroon kayo ng contractual relation, okay, kahit wala kayong pre-existing relationship, okay, basta hindi siya crime or quasi-delict, pwede mong i-enforce yung quasi-contractual relationship para ma-avoid yung unjust enrichment. Okay? So again, under the civil code, it does not confine itself exclusively to those enumerated from Articles 2144 to 2175. Okay? Open daw sa possibility na kahit walang pre-existing relationship, walang contract ang dalawang parties, pwede pa rin magkaroon ng obligation due to quasi-contract para maiwasan yung unjust enrichment. So, open to possibility that absent of a pre-existing relationship, basta hindi siya crime or quasi-delict, okay? Pwedeng i-enforce ang isang quasi-contractual relation. A quasi-contractual relation
may be enforced to avoid a case of unjust enrichment. Kasi 'di ba, dun sa last lecture natin, para masabing meron kayong pre-existing relationship or contract, kailangan merong mga elements of contracts. May consent, may object, may cause. So dito sa quasi-contract, walang consent. Pero hindi ibig sabihin walang contract agad-agad. Depende yan, no? So ang quasi-contract, it does not imply a contract. No. Because wala siyang consent to begin with. Pero dahil sa mga peculiar circumstances or mga environment, yung consent is pinipresumed na meron basta meron nakatanggap ng benefit dahil sa ginawa ng isang party na lawful, voluntary, unilateral na pwedeng unjustly ma-enrich yung sarili no, yung isang party at the expense of another. Kaya naman, ang definition ng quasi-contract is as follows. So quasi-contract is defined as certain lawful, voluntary, and unilateral acts giving rise to juridical relation to the end that no one shall be unjustly enriched or benefited at the expense of the other. At the expense of another. Yan. Again, quasi-contract is defined as a certain lawful, voluntary, and unilateral acts giving rise to juridical relation to the end that no one shall be unjustly enriched or benefited at the expense of another. So again, sinasabi nga natin, walang express consent na binigay para magkaroon ng meeting of minds. Okay? So therefore, walang contract talaga. Pero dahil meron mga peculiar circumstances, ang consent pinipresume na meron na binigay kasi na-benefit yung isang person dahil sa ginawa ng isa pang tao na lawful, voluntary, and unilateral na dahil sa na-benefit yun, yung isa naman, yung kabila, is nagkaroon ng expense. So, kailangan i-compensate or i-reimburse. Okay? So, dahil dun sa isa na hindi naman talaga, although kahit di niya sinasabi na gawin ito, pero kusang ginawa ng isa, which benefited, no? So, tapos at the expense of another. So, yun. Meron na silang juridical relation. So, ito yun. Yan. Because of what the first person did, which is lawful, voluntary, unilateral acts, nagkaroon tuloy sila ng juridical relation under the concept of quasi-contract, even if there's no contract or meeting of minds na nangyari. Okay? So, yun. Wala silang pre-existing relationship, pero nagkaroon sila ng quasi-contractual relationship, which now may be enforced because if not, at hindi kinompensate or ni-reimburse, magiging unjust enrichment ang kahihinatnan, which is hindi niyang pinapayagan ng batas. So ano bang ibig sabihin ng unjust enrichment? Next slide tayo. Unjust enrichment. Yan. Sabi nga daw, wala daw unjustly enrich at the expense of another. Pag sinabing unjust enrichment, may isang taong na-benefit at the loss of another. Or merong isang taong na-retain yung kanyang property, okay? Yung na-retain yung money or property of another against the fundamental principle of justice or good conscience. So, basta meron kang natanggap na
at na parang at the expense of another, that's unjust enrichment. Halimbawa, nakatanggap ka ng sobrang sukli sa jeep. Oh, that's unjust enrichment. Hindi mo naman diniban doon sa driver na bigyan ka ng sobrang sukli. So, kailangan mong ibalik yon on the ground of mistake. Yan. So, kasi pag hindi mo binalik yung sukli, you are unjustly enriching or benefiting yourself at the loss of another. In this case, nawala ng kita si driver. So, kawawa naman. So, kailangan mo siyang ibalik. So, even though wala kayong contract ni Manong driver, meron na kayong juridical relationship or tama, juridical relationship on the basis of quasi-contract. Okay? Ayan. So, meron tayong iba't ibang klase no ng quasi-contracts. So isa-isahin natin 'yon. Let's start first with negotiable gesture. Negotiable gesture. So this is now the kinds of quasi-contracts. So negotiable gesture meaning it covers abandoned or neglected property, abandoned or neglected properties. Kapag ang isang tao voluntarily nag-take charge ng business or property ng isang tao without any power na binigay, okay? So, yung may-ari ng property na dahil sa tulong ng isa na benefit siya, kailangan niyang i-reimburse yung mga nagastos nung nagmagandang loob. Okay? So, that is based on Article 2150. So, walang knowledge dun sa ginawa, no? Walang consent. Halimbawa, may isang tao sinagip yung property mo dahil may parating na bagyo, nagmagandang loob siya, wala kang knowledge bilang owner, wala kang consent na binigay na galawin niya yon. Pero dahil sa magandang voluntary at lawful na ginawa niya, na benefit ka kasi kung hindi, mawawala yung matatangay ng bagyo, yung property mo. So kailangan mo siyang i-compensate or i-reimburse sa kanya expense na nagastos. Okay? So again, ang sabi sa civil code, kung sino man ang voluntarily nag-take charge or nag-manage ng isang property without any power na binigay sa kanya, okay? Kailangan i-reimburse ng may-ari yung taong nag-take care of the property. Okay? Yan. Otherwise, pag hindi mo binayaran yung kanyang expenses, na benefit ka unjustly. Sir, paano pag hindi tinanggap? That's another case. At least ikaw, ginampanan mo yung side mo na bayaran siya. It's up to the other kung tatanggapin niya yun or hindi. Okay? What matters is you have the obligation to reimburse kung ano yung expense na nagastos just to take care of your property even if wala kayong binigay na consent or wala kayong alam doon. Okay? Pero ibang case, kapag halimbawa, hindi naman abandon. Okay? No juridical relation arises if the property or business is not neglected or abandoned. Iba naman yan. Yung hindi mo talaga siya pinabayaan. Yan. So again, wala kayong obligation to reimburse dun sa taong nagmagandang loob kung hindi naman abandoned yung property or neglected yung property. Because there's no juridical relation. Pag walang juridical relation, wala kayong obligation. Okay? Ang tawag doon, unauthorized contracts. So in this case, under the Civil Code, unauthorized contracts ang magpe-prevail. Parang nangingialam siya ng walang pahintulot. Unauthorized contracts. Okay? Sabi dyan. Or kaya naman kapag inauthorized na itabi, o let's say, yung sasakyan, pinadrive, sinabihan ko kasi siya,
Hindi na ngayon hindi na ngayon quasi-contract 'yon. Agency na 'yon. Okay? If may authority, if authorized, then the rules on agency shall be applicable under section or article 2144. Okay? So again, under the concept of negotiable gestio, this covers abandoned or neglected property na merong isang tao, ang tawag natin dyan ay gestor or officious manager, voluntarily nag-take charge na mag-manage ng isang property or business na walang consent or walang knowledge or walang power na binigay sa kanya from the owner of the property or business. Pero kaya lang, kailangan pag sinimulan niya, kailangan i-observe. So, si officious manager or gestor, ang tawag, siya yung nagmamagandang loob. Okay? Pag sinimulan niyang i-take charge yung pagmamanage voluntarily, pag nagmagandang loob siya, na madaling sabi, okay? Hindi matatapos ang kanyang affair, okay? Or mananatili niyang dapat gampanan yung kanyang pagmamagandang loob na merong diligence of a good father for family. So, shall observe diligence of a good father for family. So, hindi kailangan niyang i-perform yung kanyang duty, yung pag-voluntarily mag-take charge ng business. Okay? With all the diligence of a good father for family. At magpapatuloy yon until ma-terminate yung affair niya and its incidents. Kasi hindi naman pwedeng sabihin natin ako na nga ito nagmagandang loob. E paano kung napasama lalo? So dahil doon, pag hindi ka nag-ingat doon sa pagmamagandang loob mo, meron ka pa ring babayarang damages. Okay? Kasi naging negligent ka na mas lalong nag-suffer si owner ng property under your management habang nasa iyo. So yun, kailangan i-observe pa rin ni officious manager or gestor yung diligence of a good father for family even though sabihin natin nagmagandang loob ka lang. Okay? Yan. Kung halimbawa naman, dinelegate mo na sa isa pang tao, okay? Or liable ka rin sa acts of delegation. Okay? Kung merong at fault yung pinag-delegatean mo. So, mangyayari, pag may dalawa ng officious manager, solidary obligation na mangyayari. If two or more officious manager, okay, solidarity liable na. Solidary ang obligation. Kung sakaling nagkaroon ng damages. Okay? What if halimbawa, pinapasoli na ng may-ari, tapos ayaw mong isoli pa, tapos biglang nagkaroon ng fortuitous event. Pag sinabing fortuitous event, ito yung mga events na hindi kayang makontrol, hindi kayang mapredict, or kaya mo mong mapredict pero hindi mo kayang kontrolin. Halimbawa, bagyo, gera, yeah, fortuitous event yan. What if pinapasoli na sa'yo ng may-ari, hindi mo sinoli, tapos biglang nagkaroon ng bagyo, or kaya naman lindol, nasira. Liable ngayon si officious manager doon. O kaya naman, bad faith siya. Kasi kailangan in good faith yan. Okay? Yan. Tapos kung halimbawa naman, yung may-ari ng property or business, binigay na yung consent na, o magiging isang ganap na contract na yan. So magiging contract na ng agency, contract of agency. So the ratification, pag sinabing ratification, parang pumapayag na siya doon sa ginawa. So parang binigay mo na yung consent. Ratification of management by the owner. So parang sabi ni owner, okay, sige. Ngayong may knowledge na ako, okay na sa akin yung ginawa mo. Okay? By owner of the business or property. Okay? Produces
The effects of an express agency. So para na rin talaga kayo may contract. Okay? Kahit na yung business ay dahil dun sa isang nagmaganda loob ay hindi naging successful, pero dahil ratified na or binigay na yung consent, okay na sa kanya, edi parang isa na siyang ituturing na ganap na contract. Okay? So, tandaan natin ang negosyo room gesture covers only abandoned or neglected properties. Okay, isa pa tayong example para meron tayong idea. Halimbawa, si A may-ari ng isang babuyan. Tapos si A, solo nagmamay-ari ng babuyan or nagmamanage. Unfortunately, na-hospitalized siya or na-hospital. So walang magtitingin nung negosyo niya, yung babuyan. Tapos si B, napapansin niya parang wala nang nag-aalaga ng mga baboy, nagkakasakit na, or namamayat na yung mga baboy. Nagmagandang loob siyang pakainin, linisin yung babuyan, at nag-perform ng mga acts para ma-preserve yung business ni A. Tapos itong si B, dahil dun sa pagbili niya ng mga feeds, yung mga nagastos sa paglilinis, yung mga sabon, nagkaroon siya ng mga expenses na useful. So therefore, because of that, even if A did not give consent na maglinis at ayusin, nakinabang siya, hindi namatay yung mga baboy, so kailangan niyang i-reimburse yung mga expenses na nagastos ni B kasi na-benefit siya at the expense of B. So basically, yun yung ating negosyo room gesture. Next, number two, solution indemnity. O ano naman tong solution indemnity? Okay, ano yung mga rules? So dito sa solution indemnity, dito nakaangkla yung principle na no person shall unjustly enrich himself at the expense of another. Okay? So nandito yung principle natin na no person should unjustly enrich himself at the expense of another. Yan. So dito pumapasok yung unjust enrichment kanina. Okay? Yan. So andyan yung ating unjust enrichment na concept. Kailan sinasabing may unjust enrichment? Nagkakaroon tayo ng unjust enrichment kapag may isang taong unjustly na benefit sa loss ng isang tao pa. Okay? Yan. So sabi sa civil code, pag nakatanggap ka ng isang bagay na wala ka namang karapatang i-demand yun at nabigay sa iyo yun through mistake, nagkakaroon ng obligation. Okay? Nagkakaroon ka ngayon ng obligation. Again, under the civil code, if something is received when there is no right to demand it and it was unduly delivered through mistake, the obligation to return arises. Yan. Sulat natin yan. If something is received when there is no right to demand it, and it was delivered through mistake. Okay? The obligation to return arises. Yan. O, yun nga yung sukli sa jeep. Nakasobra yung sukli. Hindi mo naman din naman na mas malaki yung sukli. Pero natanggap mo dahil nagkamali si driver, may obligasyon kang isoli. Otherwise, makikinabang ka sa pagkalugi ng isa. E paano pag napulot mo yung pera? O, di iba namang usapan yon. Okay? Ayan. So, yun yung mga rules natin. Wala kang right to demand
Tapos natanggap mo siya through mistake. Okay? Kung sakali namang may utang, tapos hindi pa naman due date, nagbayad ka bigla, okay? Si payer, pwede niyang kunin ulit yung bayad kung mapapatunayan niyang hindi pa naman talaga due date. Okay? Nasa Article 2156 yun ng Civil Code. If the payer was in doubt whether yung utang ay due na, iba naman yung bill ha, hindi yun, iba yung bill. Yung utang, may mga, ano yan, may mga due dates yan. Kapag si payer ay duda kung due na yung utang niya, pwede pa rin niya ma-recover kung mapapatunayan niya hindi pa naman yung due. Okay? Ayan. Another example, merong isang kooperatiba. Ang cooperative kasi ay exempted sa tax. Okay? Base dun sa batas. Exempted from all taxes and government fees. Merong isang cooperative na hindi nila alam na exempted sila sa tax. Pero nagbayad pa rin sila kasi nga hindi nila alam. Later on, na-realize nila na hindi pala dapat sila magbayad, sinubukan nilang i-recover. Okay? Ayaw ng government. Okay? Ayaw ng city government, for example. Kasi municipal tax ang binayaran nila eh. Okay? Municipal tax. So, gustong bawiin ng cooperative, ayaw ibigay ng city government. Sinong tama? Yung bang cooperative, mare-recover pa rin yung tax mula sa city government kung saan meron siyang duty na ibalik. So, sabi ng Supreme Court natin, ang government ay hindi exempted sa solution indemnity. Okay? So, government is not exempt from the application of solution indemnity. Therefore, having said that, kahit na government ka, pag merong unjust enrichment, kailangan mong obligasyon isole. Okay? So, hindi pwedeng sabihin niya na ano, hindi pwedeng sabihin ni city government na ignorance does not excuse no one or ignorance excuses no one. Hindi nila pwedeng sabihin yon kasi unang-una, exempted naman talaga sila. Okay? So, bawal yung hindi ibigay kasi mabe-benefit sila unjustly or i-enrich nila yung kanilang sarili as government unjustly. Okay? So, may duty ngayon si government na i-refund na walang delay. Okay? Kung ano yung kanilang erroneously na collect. Kasi nga, kung ang bansa nag-expect sa mga taxpayer na magbayad ng tama, ganun din naman yung expectation ng taxpayer sa government. Fair dealing, kumbaga. Okay? So, yun yung example natin ng solution indemnity. And then finally, yung isa pa nating other contracts, yung isa pa nating other quasi-contracts na hindi magpo-fall sa concept ng negotiable gesture, marami pa yon. May bigay tayo ng isa pa. Other quasi-contract. Hindi siya negotiable gesture kasi walang property na minamanage. Hindi siya solution indemnity. Quasi-contract pa rin siya. Halimbawa, merong isang stranger na nagbigay ng support sa isang tao kahit na walang knowledge ng taong dapat magbigay ng support. May right to claim dun sa taong dapat mag-support. Halimbawa, si A, tatay ni child, hindi nagbibigay ng support kahit na siya ay obliged na magbigay ng support. Itong si B, stranger, nagmagandang loob na pakainin yung bata. Okay? So may right na maklaim ni B yung ginastos niya kay A kahit na walang knowledge si A. Okay? So yun. Unless wala siyang intention na humingi ng kapalit na bayad kasi naawa lang siya. Yun. Ano pa? Um, yung mga funeral expenses. Okay, so dito support, lagay natin, support. Funeral expenses. O anong meron sa funeral expenses? Pag merong isang third person na nagbayad ng funeral expenses na walang knowledge ng mga kamag-anak kung saan obligado sila magbigay ng or magbayad ng
funeral expense para sa kamag-anak nilang namatay. Okay? Yung mga relatives, i-reimburse yung binayad ng third person na hindi naman kamag-anak. Okay? So, funeral expenses yan. Ano pa? Accident. Yan. Mga aksidente. Kapag may isang aksidente, tapos may isang na-injured na tao, or seryoso or nagrabihan, tapos kailangan niya ng treatment, wala siya sa kondisyon para magbigay ng consent sa contract. So, yung taong na-aksidente ay liable na bayaran yung service ng isang physician or ng taong tumulong sa kanya. Unless yung ginawang service is rendered out of pure generosity. Kaya nga hindi ko pwedeng sabihin sa mga doktor na wag bayaran kasi di ko naman sinabing gamutin mo ako. So hindi pwede yun. So wala ka sa estado na magbigay ng consent pero si physician nag-treat sa iyo para ikaw ay tulungan unless si physician ayaw niya magbabayad. Okay? Ayan. What else? Yung mga sunog. Ayan, mga fire, flood, storm, or other calamity. Or other calamity. Yan. Ano naman ibig sabihin nito? Halimbawa, may sunog, tapos may niligtas na property mula sa pagkakasunog, may isang taong nagligtas ng laptop mo, okay? Mula doon sa sunog ng bahay, na walang knowledge ng may-ari. So, kailangan bayaran yung compensation unless ayaw magpabayad. Yan. Yun lang naman yun eh, unless ayaw magpabayad. So, marami pa yan, ano? Hindi na natin isa-isahin. Um, na naka-state sa ibang part ng batas, nasa Revised Penal Code, nasa iba pang parts ng Civil Code, pero ilan lamang ito sa mga other quasi-contracts. So, sige, ikat na lang muna natin yung discussion natin dito. Dito nagtatapos yung discussion ng Article 1160 tungkol sa quasi-contracts. So, meron tayo, ibig sabihin ng quasi-contract, um, lawful, voluntary, unilateral acts that gives rise to juridical relation that in the end, no one shall be unjustly enriched at the expense of another. Wala kayong contractual relation, pre-existing, pero ang presumption may consent ka ng binigay, kasi nga na-benefit ka na rin doon. Okay? And then may mga rules tayo doon sa sinabi natin kanina. Then meron tayong dalawang klase ng quasi-contract or tatlo, negotiatum gestio, solution debiti, and other quasi-contracts. So hopefully meron akong bago na idagdag sa inyong learning. And like kong sinasabi sa inyo, mag-aral kayo mabuti, mag-iingat palagi, at laging tatandaan, ibang klase ka. So yun lang. Bye-bye!